Hello, Merry Christmas everyone! For today's video ay mamimigay ako ng bonus. Bonus, tama pong narinig nyo. Kahit kami walang bonus, ako mamimigay ako ng bonus ngayon. So yan, ikaw na nanonood ngayon ng video na to, bonus to para sa'yo. Baka ikaw na ang susunod na magkakabonus. So ito, yan, bonus po, tama po yung narinig nyo. Bonus tips. So bonus tips guys, kasi ibabahagi ko sa inyo ngayon kung paano ako nakarating dito sa Japan. So bonus tips to sa inyo na mga gustong mag-abroad, nagbabalak mag-abroad sa 2026, gustong mabago ang kanilang buhay. Ayan. So tulad ko, isang mahirap na tulad yung mamamayan na nagkaroon ng oportunidad na makapag-abroad. So, ayan. So, by the way, ako pala si Bernard Marquita. Ayan, yung aking mismong profile, Bernard F. Marquita. Yan po. So, anak mahirap, galing sa pamilyang mahirap, pero nagsumikap at nakarating dito sa Japan. So, di na ako magpapaligoy-ligoy pa guys. So, ito na po yung ating mga bonus tips na ibibigay sa inyo. Una, kung gusto nyong makapag-abroad dito sa Japan, una po ay kailangan po ay mayroong kayong diploma. So, diploma sa high school or diploma sa college. So, kahit alin po dyan sa dalawang yan ay pasok na po kayo. Pangalawa, kailangan po ay mayroong kayong holding passport. So, yan. So, bago po kayo mag-apply, kailangan po mayroon na po kayong hawak na passport. Kasi yun po ang unang titingnan sa inyo kapag kayo mag-a-apply ng Japan. So, pangatlo, syempre sa pangatlo guys, ito yung pinaka kailangan nyo magtiis. Ay, hindi pala guys. Yung pangatlo pala, so ano natin. Pangatlo, kailangan po ay mayroon kayong skilled. Yan. So, skilled po, kahit ano pong skilled na pwede po ninyong magamit sa inyong pagtatrabaho. O, halimbawa na lang po ay kayo ay welder, automotive, electronics, electrical, farmers. So, basta mga skilled na ginagamit po natin sa pagtatrabaho. So, po pwede po yun magamit sa pag-apply po papuntang Japan. O, carpenter. Basta lahat po ng skilled na mayroon tayo sa Pinas. Mga manpower na ginagamit natin sa Pinas yun. Pwede po yun. Mga construction, okay po yun. So, ayan. Yan po yung pangatlo nating bonus tips. Papamahagi ko sa inyo ngayon. So, yung pang-apat, ang pinaka kailangan nyo mag-sacrifice dito. So, ito ay umaabot ng 3 to 4 months or 2 to 3 months. Yan. Depende po sa urgent ng company. So, yun po. Sa akin kasi, 2 months in 2 months and a half. Ganun. Basta malapit mag 3 months yun. So, nakaalis na po ako. So, ayun po ay kailangan nyo talagang mag-aral ng Japanese language, yung Nihongo. So, yun. Yun yung ating pang-apat po na bonus tips. So, sa pag-aaral po ng Nihongo, kailangan po talaga ay porsigido kayo. Kasi, ang magiging ano po natin dun, ang mangyayari po sa atin is zero background po tayo about sa lingwahe po nila. So, para tayong nag-dikir. So, alam nyo naman, pag nag-dikir kayo, sa akin, hindi ako nag-dikir eh. Grade 1 agad ako eh. Galing ko, no? So, yun. Para kayong nag-dikir na walang alam sa pagsusulat
O meron naman konti sa pangalan, pero sa mga basic na paggagawa, mga drawing, ganun, wala po, di ba? So, yun. Sa pagbabasa. So, yun po talaga. At sa siyempre, pag-unawa. So, mga vocabs, kailangan nating alamin. So, yun po yung pang-apat natin na kailangan natin malagpasan bago po tayo makapag-flight, makapag-trabaho dito sa Japan. So, kapag na-pursue nyo naman po yung apat na yun, yung ating meron tayong diploma sa pag-aaral. So, graduate tayo ng high school, saka college, pwede po yun. O, saka yung ating skill. So, any kind of work na ginagawa natin sa Pilipinas, pwede po yun. Basta't yung about sa manpower. Ayan. Tapos, pang-apat, yung Nihongo. So, yun. Kapag tapos nyo po yun, yung pag-aaral ng Nihongo, natuto kayo mag-aral, nakakaintindi na kayo. So, kahit hindi pa po tapos yung pag-aaral, ay pwede na kayong kunin ng inyong employer. So, depende po yun sa pangailangan nila ng tauhan. So, ganun po. Kasi ganun ang nangyari sa akin. Kailangan talaga nun is 4 months or 3 months yung pag-aaral ko. So, hindi po natapos yung 3 months at saka 4 months. Pinadala na kami dito sa Japan. So, yun lang po guys. Hanggang dyan lang muna yung ating vlog. So, sa mga susunod po na gagawin kong vlog, about naman sa pag-aaral o mga expenses, kung paano tayo makapag-aral ng libre. So, yan. Kaya, kapag ito'y napanood nyo po, tapusin nyo po. Tapos, i-follow nyo po ako. Like and share na rin guys para mas marami tayong mabigyan ng bonus tips ngayong Christmas. So, ayan. So, hanggang sa susunod na vlog ko guys. Gaya ng sabi ko, i-share ko sa inyo kung paano ako nakapag-abroad wala po akong ginagambala na relatives, kapatid, o sino pa man, kung paano ako nakapag-aral ng Nihongo, paano ko na-pursue yung ganitong pag-abroad na sa sariling sikap. So, ayan. So, mayroon po tayo dyan, ibabahagi sunod nating video yan ha. Bye bye guys. God bless you all. Merry Christmas po. And advance Happy New Year.